Itago niyo po ako sa pangalang Ramon at gusto kong ibahagi sa inyo ang kakaibang karanasan ng aming pamilya nang lumipat kami sa isang lumang bahay sa Antique. Pangarap naming magsimula ng bagong buhay at negosyo sa probinsya, malayo sa matinding kompetisyon sa Maynila. Matagal na naming pinag-isipan ito ni Maria, ang aking asawa. Gusto naming lumaki si Sofia sa isang payapang lugar, hindi sa isang lungsod na punong-puno ng ingay at polusyon. Kaya naman nang dumating ang pagkakataon, hindi na kami nagdalawang isip. Nang makarating kami, tahimik ang buong paligid, sariwa ang hangin at ramdam ang bagal ng buhay. Pero sa kabila ng ganda ng lugar may bumabagabag sa akin. Sa unang tingin pa lang sa bahay namin may kung anong bigat na agad akong naramdaman. Malaki ito, may dalawang palapag pero halata ang katandaan at ang dingding na gawa sa kahoy ay may mga bakas ng panahon at parang sinubok na ito ng maraming bagyo. Sa gilid ng bahay may isang lumang balon na halos natakpan na ng makapal na damo. Sinabi ko kay Maria na kahit hindi ito kasing komportable ng bahay namin sa Maynila, magagawa naming maganda ang aming paninirahan dito. Umiti siya pero halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Sofia naman ay tahimik lang at mahigpit na hawak ang kanyang lumang manika. Pagpasok namin sa bahay inilibot ko siya sa itaas para ang kanyang bagong silid, subalit imbis na matuwa itinuro niya ang isang kwarto sa dulo ng pasilyo, isang kwarto na may nakalock na pinto. Nang tanungin ko siya kung bakit, sinabi niyang parang may tumatawag sa kanya mula roon. Napakunot ako ng noo, hindi yun posible, kakalipat lang namin at kagabi, bago matulog sinigurado kong nakasarado ang lahat ng bintana at pinto at alam kong walang ibang tao dito sa bahay. Sinilip ko ang kwarto na sinabi niya makapal ang alikabok sa sahig, may lumang muebles at sa gitna ng sahig ay may sirang duyan, walang kahit anong palatandaan na may ibang nakatira doon. Hinawakan ko ang balikat ni Sofia at sinabing walang ibang tao sa bahay na ito. Hindi naman siya sumagot, ngunit hindi rin siya bumitaw sa kanyang paniniwala. Kinabukasan, habang inaayos ko ang mga papeles ng lupa sa harap ng bahay, may dumating na matandang babae at ang pangalan niya ay si Aling Rosa, isa sa matagal nang nakatira sa barangay. Hindi ko siya kilala pero parang kilala niya ako. Sinabi niyang malayo na raw ang narating ko pero sa tono ng boses niya, parang hindi niya tinutukoy ang pagbili ko ng lupa. Nagtaka ako sa kanyang sinabi, sagot ko sa kanya noon na noon lamang ako nakarating sa lugar na ito. Umiling siya at sinabing baka hindi ako pero maaaring ang isa sa pamilya ko noon pa. Nang tanungin ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, sinulyapan niya ang bahay namin sa kabumuntong hininga bago siya lumisan. Bumulong pa ito sa akin, mag-ingat daw kami dahil hindi lahat ng kapitbahay ay tao. Napatingin ako kay Sofia na nakatayo sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan si Aling Rosa, parang may naiintindihan siya sa sinasabi ng matanda. Kinagabihan nagising ako sa tunog ng kaluskos sa labas ng bahay. Nung una inakala kong pusa lang yon, pero habang tumatagal nagiging mas malinaw ang tunog na parang may lumalakad sa paligid ng bahay namin. Bumangon ako at sumilip sa bintana, sa madilim na bakuran, may aninong gumagalaw, mahaba ang katawan at kumikilos ito ng hindi normal, para bang gumagapang ito sa lupa. Napaatras ako, pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka tao lang yon, isang lasing na napadpad sa bakuran namin. Ngunit nang muli akong sumilip, wala na ito. Kinabukasan ay may nakita akong malalim na gasgas sa kahoy na dingding sa likuran ng bahay, parang mga marka ng matatalas na kuko. Lumipas ang ilang araw, nagsimula nang magpakita ng senyales si Maria ng matinding pagkapagod, madalas siyang hindi nakakatulog at minsan, sinasabi niyang may naaamoy siyang hindi niya maipaliwanag, malansa ito at mabaho na parang dugong natuyo sa araw. Si Sofia naman ay nagbago rin, hindi na siya masyadong nagsasalita at minsan mahuhuli ko siyang nakatingin lang sa kawalan. Isang gabi nagising ako at nakita siyang nakaupo sa dulo ng aming kama, nakatalikod sa amin, hindi siya gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Nang lapitan ko siya, doon lang siya, nagbalik sa sarili, wika niya, hindi raw siya makatulog dahil may gumagalaw sa labas ng bintana. Pagtingin ko wala namang tao, ngunit nang dumaan ng malamig na hangin muling sumingaw ang nakasusulasok na amoy. Isang hapon ay inimbitahan ako ni Mang Pedro, isa sa pinakamayamang negosyante sa barangay, sa isang salo-salo sa kanilang bahay. Marami siyang negosyo, may palaisdaan sa akahan at tindahan ng halos siya lang ang kumokontrol. Sa unang tingin ko sa kanya, mabait siya, malumanay magsalita, mayroong paggalang at mukhang iginagalang ng buong barangay. Ngunit habang nag-uusap kami, may kung anong naramdaman akong hindi tama. Saad niya, narinig na raw niya ang tungkol sa negosyo ko at tinanong kung ano ang balak kong gawin sa lupa. Matagal ko ng plano itong pagtayuan ng isang maliit na resort, pero hindi ko pa ito nabanggit kahit na kanino. Napatingin siya sa akin ng direkta, nakangiti,
Ngunit malamig ang tingin, wika niya, hindi raw madali ang buhay sa probinsya, maraming pagsubok, maraming hindi makatatagal, para bang may gusto siyang ipahiwati. Lumipas ang ilang araw, nagsimula ng magpakita ng senyales si Maria ng matinding pagkapagod, madalas siyang hindi nakakatulog at minsan, sinasabi niyang may naaamoy siyang hindi niya maipaliwanag, malansa ito at mabaho na parang dugong natuyo sa araw. Si Sofia naman ay nagbago rin, hindi na siya masyadong nagsasalita at minsan mahuhuli ko siyang nakatingin lang sa kawalan. Isang gabi nagising ako at nakita siyang nakaupo sa dulo ng aming kama, nakatalikod sa amin, hindi siya gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Nang lapitan ko siya, doon lang siya, nagbalik sa sarili, wika niya, hindi raw siya makatulog dahil may gumagalaw sa labas ng bintana. Pagtingin ko, wala namang tao, ngunit nang dumaan ng malamig na hangin, muling sumingaw ang nakasusulasok na amoy. Isang hapon ay inimbitahan ako ni Mang Pedro, isa sa pinakamayamang negosyante sa barangay, sa isang salo-salo sa kanilang bahay. Marami siyang negosyo, may palaisdaan sa akahan at tindahan ng halos siya lang ang kumokontrol. Sa unang tingin ko sa kanya, mabait siya, malumanay magsalita, mayroong paggalang at mukhang iginagalang ng buong barangay. Ngunit habang nag-uusap kami, may kung anong naramdaman akong hindi tama sa niya. Narinig na raw niya ang tungkol sa negosyo ko at tinanong kung ano ang balak kong gawin sa lupa. Matagal ko ng plano itong pagtayuan ng isang maliit na resort, pero hindi ko pa ito nabanggit kahit na kanino. Napatingin siya sa akin ng direkta, nakangiti, ngunit malamig ang tingin, wika niya, hindi raw madali ang buhay sa probinsya, maraming pagsubok, maraming hindi makatatagal, para bang may gusto siyang ipahiwati. Muling lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na nawala ang kaba ko. Sa gabi madalas akong magising sa maliliit na tunog, mga mahihinang katok sa dingding, kaluskos sa labas, at kung minsan tila mahihinang yabag sa sahig sa itaas. Isang madaling araw, hindi ko napigilang bumangon, binuksan ko ang bintana at sumilip sa bakuran. Sa ilalim ng puno na malapit sa lumang balon, may isang anino akong nakita, mahaba ang katawan, payat at tila nakatayo, ngunit nakabaluktot ang likod. Tinitigan ko ito, hindi ito gumagalaw, ngunit pakiramdam ko ay nakatitig ito pabalik sa akin. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata, sinisiguradong hindi ako nananaginip, ngunit nang muli kong silipin, wala na ito. Kinabukasan napansin kong may mga bakal na pinutol sa harapan ng bakod namin. Tiningnan ko rin ang lupa sa ilalim ng bintana ni Sofia at doon ay may mga bakas ng paa, mahahaba ang daliri at parang hindi pangkaraniwang yapak ng tao. Nang sumapit muli ang kinagabihan, muling naalimpungatan si Maria. Hindi siya sumisigaw tulad ni Sofia, ngunit nanlalamig ang kanyang balat at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sabi niya na nananaginip daw siya ng isang matandang lalaki na may mahahabang kuko. Nakatayo ito sa paanan ng kama namin. Nang ipikit niya ang kanyang mata sa panaginip, lumapit ito sa kanya, naglalaway sa kabumulong sa kanyang tenga, ikaw ba ang bago? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi na lang ito basta guni-guni, nagsimula na akong mag-alala. Isang hapon dumalaw muli si Aling Rosa, sabi niya may gusto siyang ipaalam sa akin, ngunit hindi niya masabi ng direkta. Sa halip tinanong niya ako kung ano raw ang nakita ko nung nakaraang gabi. Nabigla ako, paano niya nalaman ang tungkol doon? Hindi ko agad siya nasagot, ngunit tinapik niya ang aking balikat at sinabing kung gusto ko raw manatili rito ng buhay, dapat akong matutong makinig at maniwala. Bago siya umalis, sinulyapan niya si Sofia at saka napabuntong hininga. Sabi niya, hindi lang daw kami ang minamasdan. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero mabilis siyang umalis, para bang may takot siyang madamay sa kung anumang nangyayari. Habang papasok ako ng bahay, nag-iwan ng malamig na hangin ang kanyang babala. Muli na namang dumaan ang gabi at muli kong narinig ang mga kaluskos. Sa pagkakataong ito, mas malakas, parang may mabigat na hakbang na gumagalaw sa bubungan namin. Huminga ako ng malalim at bumangon. Kinuha ko ang flashlight at dahan-dahang binuksan ng bintana. Nang ilawan ko ang bubungan, wala akong nakita. Ngunit nang ibaba ko ang flashlight sa bakuran, tumambad sa akin ng isang nilalang matangkad. Ito payat kulay abo ang balat at may malalim na mga mata, at nang magtama ang aming mga tingin, unti itong humiti. Nagpalingalinga ako sa paligid, umaasang malikmata lang ang aking nakita, ngunit narinig ko ang mahihinang yabag nito sa tuyong lupa. Isa, dalawa, tatlong hakbang papalapit ito na paatras ako, napakapit sa bintana. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makagalaw. Ang kanyang manipis na labi ay bumuka, tila may sasabihin. Ngunit bago ko pa marin ang kanyang tinig, isang malakas na ingay ang gumimbal sa amin, isang matinis na sigaw mula sa kwarto ni Sofia. Sumabog ang matinis na sigaw mula sa kwarto ni Sofia. Nagpanting ang tenga ko sa lakas nito. Hindi ito ordinaryong sigaw ng bata. Para itong hinaluan ng matinding takot at sakit na pabalikwas ako. At
halos matumba habang nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang silid. Mabilis akong lumapit sa pintuan at hinawakan ang seradura, subalit mainit ito na parang may apoy sa loob. Sigaw ako ng sigaw at tinatawag ang pangalan ni Sofia. Itinutulak ko ang pinto, ngunit may kung anong puwersang pumipigil sa akin. Parang may mabigat na bagay na nakaharang sa kabilang dulo. Dinig ko ang pag-iyak ng aking anak. Pasigaw siyang nagsusumamo. Dobleng kaba ang bumalot sa akin. Agad kong tinawag si Maria, pero hindi siya sumasagot. Kinuha ko ang balde ng tubig na nasa lababo at ibinuhos sa ilalim ng pinto. Nagbabaka sakali akong mabawasan ng init at sa isang iglap bigla bumukas ang pinto. Pumasok ako ng walang pag-aalinlangan. Nakita ko si Sofia nakasiksik sa isang sulok. Nanginginig ito habang nakapikit ang mga mata sa itaas ng kanyang kama. May isang nilalang mahaba at butot batang katawan, kulay abo ang kulubot na balat nito. Nakakapit ito sa kisam, para itong butiki, habang nakayuko ang kanyang walang buhok na ulo. Nang makita ko ito, dahan-dahan itong gumalaw. Bumaling sa akin ang kanyang malalim at walang buhay na mata. Dahan-dahang bumuka ang bibig nito at mula roon ay lumabas ang isang tunog. Hindi ito sa tao, hindi rin sa hayop. Isang nakakapangilabot na alingaungaw ng gutom. Duguan ng mahahaba nitong kuko. Bakas sa kama ang mga galos na tila pinilit nitong abutin si Sofia. Ang kaba ko ay napalitan ng matinding galit. Hindi ko alam kung ano itong hayop na nasa harapan ko, pero hindi ako papayag na saktan nito ang anak ko. Agad kong dinampot ang lamparang nakapatong sa mita. Hawak ko iyon sa magkabilang dulo at iniuko ito sa nilalang. Isang malakas na sigawang labas mula rito na paatras ito at bumagsak mula sa kisame patungo sa sahig. Ngunit bago ko pa ito muling mahampas, isang iglap lang naglaho ito. Wala na ito sa loob ng kwarto. Nagpalinga-linga ako sa paligid, ngunit walang bakas ng punit o sirang dingding. Ngunit ramdam ko ang presensya nito. Hindi ito umalis. Agad kong kinuha si Sofia, niyakap siya at pilit na pinakalma. Maya-maya ay biglang sumulpot si Maria sa pintuan. Takot na takot at namumutla. Hingal siyang nagtanong kung ano ang nangyari habang napapahawak sa dibdib. Tiningnan ko siya at kita sa mga mata niya ang matinding takot. Alam kong alam niyang hindi normal ang nangyayari. Nang muli akong tumingin sa paligid, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatitig sa amin mula sa bawat sulok ng bahay. Hindi ko namalayan ang pag-agos ng pawis sa aking sentido. Sabi ni Maria, nakakita rin siya ng anino sa kwarto namin. Isang matandang payat na nakatayo sa gilid ng kama. Nakayuko sa kanya habang natutulog. Hindi siya nakakagalaw na parang pinako siya sa kama ng presensya nito. At bago raw siya makahiyaw, may boses siyang narinig na nagsasabing huwag kayong magpapakita sa dilim. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Pumunta ako kay Aling Rosa. Dinatnan ko siyang nag-aalay ng dasal sa harap ng kanyang maliit na altar. Hindi siya nagulat nang makita ako. Sasabi niya nagising niyo na siya. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Ipinagtapat ko sa kanya ang nakita ko ang nilalang sa kwarto ni Sofia at ang sinabi ng boses kay Maria. Napailing siya, saka bumuntong hininga. Sabi niya matagal nang may nakatira sa lupaing ito. Hindi raw ito basta bahay. Ito raw ay pugad ng isang nilalang na pinaniniwala ang matagal ng patay, ngunit hindi ito namatay. Nananatili ito sa dilim, nagmamasid, naghihintay ng susunod nitong biktima. At ngayon kami na yon, at ang nilalang na ito ay pinaniniwala ang aswang. Bago ako umalis, tinapik ako ni Aling Rosa sa balikat. Sabi niya, kapag dumating ang hating gabi, huwag kang lalabas. Huwag kang tutugon sa kahit anong tawag, kahit patinig ng asawa't anak mo ang marinig mo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumindig ang balahibo ko sa kanyang sinabi. Pag-uwi ko, agad kong pinaliwanag kay Maria ng mga babala ni Aling Rosa. Hindi namin dapat hayaang bumukas ang kahit anong pinto sa kalagitnaan ng gabi. Nagkatinginan kami at kapwa, hindi alam kung kakayanin namin ito. Dumaan ang gabi ng may bumabalot na tensyon sa buong bahay. Pinatay namin ang lahat ng ilaw. Siniguradong sarado ang lahat ng bintana at pinto. Nakahiga kami ni Maria sa kama, habang si Sofia naman ay nasa gitna namin. Tahimik, sobrang tahimik na para bang walang buhay sa paligid. Maya-maya panarinig namin ang mahihinang yabag. Isa, dalawa, tatlo. Nagmula ito sa labas ng kwarto papalapit sa aming pintuan. Kasunod nito ang tunog ng kuko na humahagod sa kahoy, at pagkatapos isang boses ang aming narinig. Sinasabi nitong buksan ko ang pinto at boses yon ni Maria. At kung si Maria ngayon o itong katabi ko sa kama, anli akong nakahiga. Halos hindi humihinga ang tinig sa labas ng pinto na boses ni Maria. Pero ang asawa ko, katabi ko mismo sa kama, malamig ang kanyang balat, mahigpit ang kapit niya kay Sofia. Maya-maya pa muli akong nakarinig ng katok. Isa, dalawa, tatlong katok. Kasabay nito ang paggalaw ng isang anino sa ilalim ng pinto. Mahaba at payat at tila may mahahabang daliri na gumagapang sa sahig. Muli kong narinig ang tinig niya na mas malambing na ngayon. Sinasabi nito at tinatanong kung nandyan ba ako.
Hindi naman ako sumagot. Nagkatinginan kami ni Maria, sa kanyang mata ang takot, pero hindi siya gumalaw. Pareho naming alam na hindi dapat magpadala. Maya-maya pa, biglang kumalabog ang pinto, isang malakas na dagong na halos ikinatalo mula sa kama, parang may sumalpok dito ng buong lakas. Sunod-sunod na kabog, mas matindi at mas mapuwersa, hanggang sa biglang tumigil. Sobrang tahimik ng paligid. Nagtagal ang katahimikan ng halos 1 minuto, hanggang sa marinig ko ang paggalaw ng seradura. Dahan-dahan itong bumaba, may sumusubok pumasok. Hindi ko na matiis, bumangon ako at kinuha ang patalim sa ilalim ng unan at lumapit sa pinto. Anong ginagawa mo? Bulong ni Maria na nanginginig ang tinig. Tiningnan ko siya, hindi ako sumagot. Alam kong delikado, pero hindi ko rin kayang manatili lang dito nang walang ginagawa. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at inilapit ang mata ko sa maliit na siwang sa ilalim at halos mabitawan ko ang hawak kong patalim. Sa nakita ko, nakasilip din sa akin ang isang mata, malalim itim ang loob at walang puti, parang mata ng isang gutom na hayop. Napalunok ako ng laway, dahan-dahang umatras, pero biglang bumukas ang bintana sa kabilang dulo ng kwarto. Isang malamig na hangin ang pumasok kasabay ng pagkalampag ng mga kortina, at sa loob ng salamin, may nakita akong figura, matangkad, payat at kulay abo ang balat. Nakangiti ito. Dahil doon ay napaatras ako at agad na dinampot si Sofia. Kailangan nating umalis dito. Mabilis kaming tumakbo palabas ng kwarto, pero pagdating sa bahagdan, bigla naming narinig ang mahihinang tawa mula sa ibaba, para bang may naghihintay sa amin. Nagsimula akong pawisan, parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Maya-maya may lumitaw na isang anino sa ibaba ng hagdan. Nakayuko ito, pero nang unti-unti itong tumingala, bumuwad sa amin ng isang dugoong mukha, si Mang Pedro. Dilat na dilat ang mga mata nito, at sinasabing kayong mga bago. Mahina niyang saad, pagkatapos ay bigla siyang lumundag pa itaas. Napatili si Maria, habang mahigpit na niyayakap si Sofia. Ako naman agad na umatras, at pilit na hinaharang ang katawan ko sa pagitan nila at ni Mang Pedro. Ngunit nang magdilim ang paligid, alam kong hindi lang siya ang dapat kung katakutan. Sa likod niya may gumagalaw pang iba, mahahaba ang mga braso, baluktot ang katawan, at mga matang kumikislap sa dilim. Hindi lang isa, marami sila. Mabilis kong hinawakan ang kamay ni Maria. Kailangan naming makalabas, ngunit sa bawat hakbang namin paatras, lalo silang lumalapit. Mga bibig na nanunuyo, mga kuko na tila humahaba. Habang papalapit sa gitna ng takot, nakahanap ako ng lakas na magsalita. Tinanong ko sila kung anong kailangan nila sa amin. Tumahimik sila saglit, hanggang sa isa sa kanila ang bumulong. Ang laman niya. Nanginig si Maria, napakapit siya sa akin, tila gusto nang sumigaw. Pero bago pa niya magawa, lumundag sa amin si Mang Pedro. Nahulog kami sa hagdan. Nabitiwan ko si Maria at si Sofia. Dumagundong ang ulo ko sa kahoy ng dilim ang aking paningin, at pakiramdam ko ay lumubog ako sa kawalan. Hindi ko maaaring hayaan na mawalan ako ng ulirat ng sandaling yon. Kahit medyo nagdidilim ang paningin ko, nakita ko si Maria yakap si Sofia, habang isang nilalang ang unti-unting lumalapit sa kanila, para itong lumulutang sa hangin. Walang tunog ang yapak, ang mga kuko nito mahaba at matalim, tila handang sumaksak sa laman. Maya-maya pa sumigaw si Maria, umiiyak na pilit na inilalayo si Sofia, pero bago pa ito makalapit, na pulot ko ang patalim na nalaglag mula sa kamay ko. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang katawan, at saka ko hinataw ang patalim sa hita ng nilalang. Napahiyaw naman ito, isang nakapangingilabot na alulong, parang sigaw ng hayop na nasugatan. Agad itong umatras, pero nakita ko ang sugat sa hita nito, kulay itim ang dugong lumalabas, hindi pula. Mabilis kong inakay sina Maria at Sofia. Kailangan naming makalabas. Binuksan ko ang pinto, pero hindi ko inaasahan nang sumalubong sa amin sa labas, sa ilalim ng buwan, nakatayo ang maraming nilalang, mga hubad na katawan. Kulay abo ang balat at ang mga matay, walang puti, puro maitim. Pinapalibutan nila ang bahay, walang ibang daan palabas. Nang mapagtanto ito ni Maria, tuluyan na siyang napaiyak. Agad niyang tinanong kung ano ang gagawin namin. Ang sagot ko ay hindi ko alam. Pero hindi ako papayag na matapos kami rito. Sa gitna ng takot, napansin ko ang isang bagay. Takot sila sa patalim. Lumingon ako sa paligid at may nakita akong lumang sulo sa gilid ng pintuan. Kailangan namin ng apoy at kailangan naming tumakbo. Sinindihan ko ang lumang sulo gamit ang pusporo. Mula sa bulsa ko ng sandaling lumiyab ito na paatras ang mga nilalang sa labas. Waring takot sila sa apoy. Napahigpit ang yakap ni Maria kay Sofia. Animoy pilit na inilalayo ito sa anumang panganib. Hinawakan ko siya sa braso at naramdaman ang panginginig niya sa isang hudyat ko. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay, iniwasang matalisod sa mga ugat ng puno, habang iwinawasiwas ko ang apoy upang panatilihin ang distansya sa pagitan namin at ng mga aninong gumagalaw.
Sa dilim tila dumadagundong ang lupa sa lakas ng sigaw ng mga nilalang mga tinig na hindi mula sa mundo ng tao, mga paang humahagod sa lupa waring tinutugis ang hapong katawan namin na palingon ako sa likod ang dilim ng gabi ay tila mas. Lumalalim nanginig ang katawan ko nang maramdaman kong hindi lang kami ang gumagalaw sa kalsada mula sa hindi kalayuan, mayroong tinig na tumatawag saad ni Aling Rosa na madali kami sa harap ng isang kubo, nakita ko ang matanda, may hawak na bengmay. Likidong animoy kumikinang sa ilalim ng buwan agad kaming pumasok sa loob ng kubo, at nang makapasok kami, mabilis niyang isinara ang pinto at nilagyan ng mabibigat na tarangka saad pa niya na mula nang dumating kami sa baryo, may matang hindi na lumilihis. Nang tingin sa amin napalunok ako sa sinabi niya pakiramdam ko'y nanuyo ang lalamunan ko sa gilid ng aking paningin nakita kong lumapit si Maria, hawak pa rin niya si Sofia na nooy walang malay na patingin ako kay Aling Rosa umaasang may kasagutan siya. Sa lahat ng nangyayari pero sa titig niya nakita ko ang takot na hindi niya maitago, sabi pa niya na hindi lahat ng nakatira sa baryo ay tao. Dahil doon ay natahimik ako, bumigat ang hangin sa paligid at halos hindi ako makahinga sa narinig pilit ko. Inalala ang bawat kilos, bawat titig, bawat salitang binitawan ng mga nakasalamuha namin. Mula nang lumipat kami rito sa labas, ay may mga yapak na dumaan, mabagal waring nagmamatsyag saad ko sa sarili na kailangan naming makaalis, bago pa mahuli ang lahat. Mabilis akong lumapit sa bintana at mula roon nasilip ko ang madilim na kalsada, mga aninong gumagalaw sa paligid, hindi ko mawari kung tao o hindi. Sabi ni Aling Rosa na may daraang palabas, pero hindi ito madali kahit nang hihina, hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang lumang itak na nakasabit sa dingding ng kubo, nilapitan ko si Maria at tinapik siya sa balikat. Alam kong mahirap ang tatahakin namin, pero hindi kami maaaring manatili rito, sabi ko sa sarili na wala ng atras, mas dumilim pa ang paligid. Paglabas namin ng kubo natakpan ng maitim na ulap ang buwan at tila mas lumamig ang hangin sa bawat hakbang. Ramdam ko ang panlalamig ng lupa sa mga talampakan ko, pilit kong iniiwasang gumawa ng ingay kahit isang kaluskos lang maaaring mapansin kami ng kung anuman ang nagmamasid sa dilim. Maya-maya pa parabang may naapakan akong hindi lupa, malambot ito, napasinghap ako nang maramdaman ng malamig at basang pakiramdam sa ilalim ng paa ko. Dahan-dahan kong tiningnan yon at isang kamay maitim at kulubot nakalubog sa putik. Waring pilit akong inaabot, sabi ko sa sarili na hindi ako pwedeng matakot. Mabilis kong iniangat ang paa at umatras, pero bago pa ako makalayo naramdaman kong may malamig na hiningang dumaan sa batok ko. Napapikit ako at kinakalma ang sarili. Sabi ni Aling Rosa na huwag akong titigil, pilit kong sinentro ang atensyon ko sa liwanag ng sulo. Hinigpitan ko ang hawak sa itak at sa kabila ng kilabot nagpatuloy akong maglakad sa gilid ng paningin ko. May isang gumagalaw, isang anino mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno at ang sabi ko sa sarili na huwag akong lilingon. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Maria, mahigpit niyang yayakap si Sofia. Hindi ko siya masisisi dahil kahit ako pakiramdam ko'y anumang sandali ay maaaring dumapo sa balikat ko ang malamig na kamay na yon. Habang palapit kami sa dulo ng eskinita, may biglang sumulpot mula sa gilid, isang nilalang nakayuko, nanginginig ang mga kamay na tila nananabik sa ilalim ng liwanag ng sulo. Lumitaw ang mukha nito, balat na kulubot, mata na walang puti, bibig na may mahahabang ngipin. Sa isang iglap lumundag ito papunta sa amin. Sabi ko sa sarili ko na hindi ako magpapatalo. Mabilis kong iniharap ang itak, sa sandaling sumalubong ang matatalim na kuko nito sa bakal. Pumunit sa hangin ang tinis nitong sigaw na paatras ito at tila hindi inaasahan ng paglaban ko. Pero mula sa anino ng mga puno, may mga matang lumitaw, parang mas dumami pa sila. Sabi ni Aling Rosa na huwag kaming titigil. Patakbo kaming gumalaw, bilit iniiwasan ang mga nakaharang na sanga at bato. Pero sa likod namin, hindi tumitigil ang paghabol ng mga anino, hindi lang isa, kundi marami. Sa isang saglit naramdaman kong may malamig na kamay na dumakma sa balikat ko. Sabi ko pa ay hindi ako bibigay, agad kong hinampas ng itak kang may-ari ng kamay na nakahawak sa akin. Tumama ito sa isang kamay na may matutulis na kuko, isang matinis na huni ang narinig ko bago ito bumitaw sa hindi kalayuan. Natanaw ko ang isang lumang tulay. Sabi ni Aling Rosa na doon kami dumaan. Nagmamadali kaming tumawid, naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa ilalim nito. Halos gusto ko nang bumagsak sa pagod, pero alam kong hindi pa ako pwedeng huminto sa kabila ng dulo ng tulay na paatras ako dahil isang nilalang ang naghihintay sa amin. Mas matangkad ito kaysa sa nauna, may mahahabang sungay at matang pulang-pula. Sabi ko sa sarili na hindi kami pwedeng sumuko. Itinaas ko ang sulo at handang ipagtanggol ang
Sarili maging ang aking pamilya, pero bago pa ito makalapit inihagis ni Aling Rosa ang laman ng bote sa halimaw. Biglang bumalot sa paligid ang matinding liwanag, isang nakabibinging hiyaw ang pumuno sa hangin. Napaluhod ako sa pagod pero alam kong hindi patapos ito, dahil sa likuran ko may lumapit na mga yapak. Sumugod ang nilalang at mabilis na parang isang gutom na hayop agad akong napaatras. Itinulak si Maria at Sofia papalayo, habang mahigpit na hinahawakan ang itak ang sulo sa kamay ko'y halos mahulog, pero hindi ako pwedeng magpatalo. Sabi ko pa sa sarili ko na hindi ako dapat magpabaya. Humakbang ako paharap, itinaas ang itak, tandang ipagtanggol ang pamilya ko. Ang nilalang ay huminto sa ilang dipa mula sa akin, tila nag-aalangan dahil sa liwanag ng apoy. Naaamoy ko pa ang masangsang na amoy ng hininga nito, kahit ilang dipa ang layo nito sa akin. Ang sabi ni Aling Rosa, huwag daw hayaang makalapit ang nilalang. Agad niyang itinapon ang likidong hawak niya. Bumagsak ito sa harapan ng nilalang at sa isang iglap biglang napaatras ito. Sumisigaw sa sakit na parang sinusunog mula sa loob ang balat nitong kulay abo. Nagsimulang bumuka, lumabas ang itim na usok na nagpakalat ng matinding baho. Agad kong hinila si Maria. Kailangan namin tumakbo. Habang may pagkakataon sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin kami iligtas mula sa kagubatan. May iba pang mga mata ang lumitaw, kumikinang sa dilim tulad ng mga gutom na mababangis na hayop. Hindi lang iisa ang humahabol sa amin, mas marami pa pala sila. Mas binilisan ko ang takbo, hinatak ko si Maria at si Sofia. Alam kong pagod na sila, pero hindi sila pwedeng huminto. Sabi ko na hindi kami titigil. Mula sa likod ay narinig ko ang mabilis na yabag ng kung anumang mga nilalang ang nagmamadaling humabol sa amin. Ang paghinga ko'y mabilis, ang puso ko'y parang sasabog sa kabaramdam ko ang malamig na pawis sa batok ko. Sa isang iglap, isang kamay ang biglang sumunggab sa akin mula sa gilid. Hinila ako pababa at halos mapatid ang paghinga ko sa lakas ng puwersa. Halos mahulog ako, pero napigilan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagbaon ng itak sa lupa. Napatingala ako. Sabi ko na hindi ako papayag na matapos ako rito, at sabi ko pa sa sarili na hindi ako pwedeng bumagsak ngayon. Pilit akong bumangon. Habang nanginginig ang mga tuhod ko, sa gilid ng aking paningin ay nakita ko si Maria na yakap si Sofia. Pilit akong inaabot, pero bago pa ako makalapit sa kanila, may malamig na kamay na muling sumunggab sa akin. Mula sa likod, mahigpit ang kapit nito. Matutulis ang mga kuko na humihiwa sa balat ko. Napasigaw ako sa sakit, pero hindi ako bumitiw sa hawak kong itak. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa isang iglap, inundayan ko ng buong lakas ang braso na nakahawak sa akin. Narinig ko ang tunog ng matalim na bakal na tumama sa laman nito. Isang nakabibinging hiyaw ang pumuno sa hangin, sinundan ng pagbalibad ng isang madilim na anino sa lupa. Dahil doon ay nakawala ako. Sa aking harapan bumaling si Aling Rosa, hawak ang isa pang bote ng mahiwagang likido, at ang sabi niya na kailangan naming makalayo bago pa sila muling makabawi. Pero bago pa kami makagalaw mula sa kadiliman, lumitaw ang isang mas malaki, mas nakakatakot na nilalang. Mas matangkad ito kaysa sa iba, at ang balat ay tila yari sa tuyong putik, at ang mata nagliliyab sa pulang liwanag. Sabi ko sa isip ko na ito na ang tunay na pinuno nila, hindi na ako. Naghintay pa. Sabi ko na kung ito ang huling beses na lalaban ako, gagawin ko ito para kay Maria at sa anak kong si Sofia. Sinugod ko ang nilalang itak sa isang kamay, sulo sa kabila. Alam kong mahina sila sa apoy, kaya iwinasiwas ko ito habang sumusugod. Ngunit sa isang iglap, hinampas ako ng mabigat na braso nito. Napaatras ako dahil doon, at halos mabitawan ang lahat. Na paurong si Maria at si Aling Rosa. Saad ng matanda na may natitira pang paraan, kinuha niya ang isang maliit na sisidlan sa kanyang bulsa at ibinato ito sa nilalang. Nang mabasag ito, isang matinding liwanag ang sumabog, dahilan upang mapasigaw ang halimaw sa sakit. Hindi ko naman inaksaya pa ang pagkakataong iyon. Sabi ko na tatapusin ko na to. Itinaas ko ang itak at buong puwersang inay ito sa liig ng nilalang. Isang malalim na hiwa ang bumuka, kasabay ng mas malakas na sigaw nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang itim na dugo nitong bumubulwak palabas. Sa ilang sandali, unti-unting nang hina ang nilalang. Gumalaw-galaw pa ito hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Maya-maya pa, hindi na ito gumagalaw. Sabi ni Aling Rosa. Natapos na hingal ako at naramdaman kong nanginginig ang buong katawan ko. Binalingan ko si Maria at si Sofia. Natutuwa akong ligtas sila, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito na ngayon ay tapos na. Lumuwag ang dibdib ko. Dahan-dahan, unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa pag-usad ng oras, ang mga aninong humahabol sa amin ay nawala, parang usok na inanod ng hangin. Sabi ko na ito na ang katapusan. Hawak kamay kaming naglakad palayo sa gubat patungo sa landas pabalik sa baryo. Kahit sugatan at pagod, alam naming ligtas na kami. Ngunit sa huling saglit, bago lumabas sa kakahuyan, saglit akong lumingon sa malayo. Sa lilim ng mga puno, may nakatayo pa ring isang anino. Hindi ito gumagalaw, pero alam ko
Nakatingin ito sa amin at sa sandaling yon napagtanto kong hindi pa talaga tapos ang lahat. Napasabi pa ako sa sarili na sana hindi na lang ako dapat lumingon, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang anino sa ilalim ng mga puno ay hindi gumagalaw, pero ramdam kong sinusundan nito ang bawat kilos namin. Hindi ko maaninag ng buo ang anyo nito, pero may kung anong hindi likas na paraan ng pagtayo nito. Parang hindi normal na katawan, parang hindi tao. Sabi ni Aling Rosa na huwag na akong tumingin pa. Hinawakan niya ang aking bisig, marahang hinila palayo. Muli kong hinigpitan ang hawak sa itak. Handa akong lumaban kung kinakailangan, pero sa sumunod na sandali isang malamig na hangin ang dumaan at nang ibalik ko ang tingin ko, wala na roon ang anino. Nanginginig akong napabuntong hininga. Sabi ko na kailangan naming makaalis dagat. Sa pagsapit namin sa baryo, tahimik ang paligid, wala ni isang tao. Sa labas, animoy natatakot silang lumabas sa ilalim ng unang liwanag ng araw, sabi ni Aling Rosa na alam ng mga taga-baryo ang nangyari. Nang marating namin ang kanyang kubo, agad niyang inihanda ang ilang halamang gamot para sa aming mga sugat. Habang ginagamot ang galos ko sa braso, napansin ko si Maria ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok. Yakap niya si Sofia. Wala siyang imik, pero sa mata niya nakita ko ang takot na hindi niya masabi. Kailangan kong protektahan sila anuman ang mangyari, sabi ni Aling Rosa na hindi pa tapos ang lahat. Binalingan ko siya, hindi ko mawari kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapagtanong itinuro niya ang isang maliit na sisidlan na may lamang likidong kulay amber. Sabi niya na ito lamang ang makatutulong upang hindi na kami muling hanapin ng mga nilalang ng dilim. Hindi na ako nagtanong pa at kinuha ko ang sisidlan. Iniabot ko ito kay Maria at tiningnan siyang mabuti. Tumango siya bilang sagot, ngunit sa kaibuturan ko, may isang bahagi ng sarili kong hindi kumbinsido na ligtas na talaga kami. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog sa kabila ng pagod at sakit ng katawan. Gising pa rin ang diwa ko, nakikiramdam sa bawat pag-ihip ng hangin sa labas, sa bawat kaluskos ng dahon. Abang ako ng kung anong maaaring sumulpot mula sa kadiliman. Sabi ko pa sa sarili ko na hindi ako dapat magpabaya, ngunit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan dumapo ang antok sa akin. Unti-unting bumigat ang aking mga mata at bago ko namalayan tuluyan akong hinatak ng kadiliman. Sa aking panaginip nakita ko ang kagubatan. Muli akong nakatayo sa madilim na daan at ang hangin ay malamig at mabigat mula sa likuran ko. May narinig akong mga yapak mabibigat at marahas. Sa unahan ko ay isang anino ang lumitaw. Hindi ko maaninag ang mukha nito, pero sa sandaling gumalaw ito. Papalapit ay isang tinding kilabot ang bumalot sa akin. Saad ng tinig mula sa anino na hindi pa ito. Tapos nagising ako na pawis, hingal at habol ang paghinga ng lingunin ko si Maria at Sofia. Mahimbing silang natutulog, tahimik ang buong paligid. Wala akong naririnig, kundi ang pagkalampag ng sarili kong dibdib. Napasa na lang ako sa sarili na panaginip lang pala yun, pero nang bumaling ako sa bintana muntik nang tumigil ang pintig ng puso ko dahil sa ilalim ng liwanag ng buwan sa dulo ng madilim na kalsada nakatayo ang isang anino at sa sandaling yon alam kong totoo ang lahat. Sabi ko sa sarili na hindi ko maaaring hayaan itong matapos ng ganito. Kinuha ko ang itak na nakapatong sa sahig at dahan-dahang lumapit sa bintana. Mula doon tanaw ko pa rin ang anino sa dulo ng kalsada. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam kong pinagmamasdan ako nito. Sabi ni Aling Rosa noon na may paraan upang matapos ito, pero may kapalit. Isang boses sa isipan ko ang nagsabing huwag lumapit, ngunit mas malakas ang isa pang tinig na nagsabing tapusin ko na to. Huminga ako ng malalim bago lumabas ng bahay. Sa bawat hakbang ko ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila gumagalaw kahit walang hangin na dumadampi. Lalo pang dumilim ang langit. Animoy nagbabad ng unos sa gitna ng kalsada. Nakatayo ang nilalang kulay abo ang balat, may mahahabang kuko at mga matang tila kumikislap sa dilim. Sabi ko sa sarili na hindi ko sila urungan at humawak ako ng mahigpit sa itak. Itinaas ko ito habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ko inalis ang tingin sa anino, ngunit sa gilid ng paningin ko nakita ko ang ibang nilalang na dahan ang sumisilip mula sa mga puno. Marami sila, sabi ko pa na hindi ko maaaring ipakita ang takot. Sa isang iglap sumugod ang nilalang. Mabilis ito, mas mabilis kaya sa inaasahan ko na paatras ako at halos matumba sa damuhan. Nakita kong bumuka ang bibig nito, mahahabang pangilaway na tumutulo. Hindi ko na inisip. Pasabi ko sa sarili ko na kailangang tapusin ko ito. Sa isang iglap ay itinapat ko ang sulo sa mukha nito at isang matinis na sigaw ang umalingaw na paatras ito at tinakpan ng mga mata na tila nasusunog sa
Liwanag agad kong sinamantala ang pagkakataong iyon at agad siyang tinaga ng itak. Tumama ito sa braso ng nilalang. Isang malakas na hiyaw ang narinig ko. Bago ito, mabilis na umatras sa dilim, subalit hindi pa tapos mula sa paligid lumabas ang mas. Maraming nilalang, mas malalaki, mas matutulis ang mga pangil at sinabi ko na lang sa sarili ko na ito na ang huling laban. Sa likuran ko. Nakita kong lumabas si Aling Rosa, ay hawak na isang bote ng likido. Mabilis niyang binasag ito sa lupa at isang matitinding amoy ang lumaganap sa paligid. Saad niya ang langis na ito ay kayang palayasin ang masasamang nilalang, ngunit may kailangan itong kapalit. Isa-isang umatras ang mga nilalang, bumalik sa kadiliman. Sa huling dali tumingin sa akin ang isa sa kanila. Hindi na ito galit, ngunit para bang may gustong sabihin. Sabi ko na baka ito na ang wakas ng bangungot. Huminga ako ng malalim bago bumalik kina Maria at Sofia. Ni hindi ko na nilingon ang kalsadang tinahak ko sa loob ng bahay. Mahigpit ako niyakap ni Maria. Hindi siya nagsasalita, ngunit dama ko ang panginginig ng kanyang katawan. Sabi ko, tapos na ito. Magmula noon ay namuhay na po kami ng mapayapa at hindi na muling ginambala ng mga masasamang nilalang na mula sa kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming